Good morning po sa inyong lahat. Wow. May lahat kinain po kayo, mga sabi ko na. Good morning po. Are you going together? Yan. So, papakunan natin po yun. Sabi ko sila. Glory to Jesus. Glory to our God. I will worship the Lord in His place. Hallelujah, Jesus. Glorify your most holy name. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Maraming sa masalangit. Maraming salamat po, Panginoon. Na sa umagang ito, itinipon mo ang iyong mga anak sa panampahalugan na ito. Upang kami, Panginoon, ay sama-samang magpuri, sumamba sa iyo sa Espiritu at sa katawan. Lord, maraming salamat po, Panginoon, sapagkat sinasabi mo sa iyong salita kung saan man meron sa dalawa o tatlo na nagkakatipon sa iyong pangalan, ay nandito ka sa aming kalagitnaan at ikaw ay aming kasama na nakikigalak sa lahat ng aming gagawin sa umaga ito. Father God in heaven, ang lahat ng gagawin sa umaga ito, simula hanggang sa matapos, Panginoon, ay sa iyo namin ganap na pinagkakatiwala sapagkat alam namin, Panginoon, ikaw ang may kontrol ng oras at panahon. Ikaw, Panginoon, ang nagbibigay sa iyong mga anak kung ano ang gagawin sa umaga ito. Lord, maraming salamat, Panginoon. Ikaw nga po, Panginoon, ang pinakadakila, unang-una sa mga gamot, pinakadakila sa lahat ng oras at panahon. Lord, maraming salamat po. You are our great Jehovah, our great healer. You are our great provider. Hallelujah. You are our great God. Ang pagkawa na yung mga paan mo pa at ang turon mo yung kalimutan. Kaya kami, Panginoon, kung nanatili tayo na wala nang higit sa iyo sa mga tao, ang napakalaking Diyos na sa ngayon ay aming kasama sa lahat ng oras at panahon. Maraming salamat, Panginoon. Lord, sino man sa iyong anak na umalis sa kanilang mga tahanan, may problema sa kanilang pamilya o sa anumang bagay, Panginoon. Alam namin, Panginoon, sa pagpasok pa ng pintuan ng panambahaluhan na ito, ay pinagaling mo na, ibinigay mo na, Panginoon, lahat ng kahilingan at pagbuhat lamang sa iyo. Lord, maraming salamat. Alam namin, Panginoon, na kapag ang lahat ng bagay ay ipinagkatiwala sa iyo, alam namin, Panginoon, na bibigyan mo ito ng katagumpayan sa iyong mga anak, sa aming mga buhay. Kaya, Lord, sa umaga nito, naman, Panginoon, gagawin ang mga programa, Panginoon. Lord, ikaw po, Panginoon, ang magbigay ng magandang buhay sa bawat isa. Lord, maraming salamat po sa iyong mga anak.
sa iyong anak na mahayag ng iyong buhay at banal na salita. Lord, pagpalaan mo siya ng krus. Tama mo siya sa likod ng iyong krus. Masabi lamang niya ang dapat na ipasabi mo at hindi ang nararapat, Panginoon. Lord, pagpalaan mo lahat ang kanyang buong family. Lord, lagi mo siyang bibigyan ng magandang buhay, magandang health, good health, Panginoon. Lord, maraming salamat. At sa iyong mga anak na makikinig ng iyong buhay at banal na salita, Lord, bigyan mo sila ng ganap na kaunawaan. Buksan mo ang kanilang mga patinig, ang kanilang puso at isipan, upang anumang salita na hayag sa umagang ito ay ganap namin maunawaan at ito'y aming ikapamuhay sa araw-araw, Panginoon. May share, Panginoon, sa lahat ng aming mga kasabuhay, sa lahat ng aming mga kasambahay, mga kaibigan. Lord, ang lahat ng ito, isipin namin ganap at ganap na pinagkakatiwala. Maraming salamat po, Panginoon. Ito po ang aming sinasamo at ibinadalangin sa pangalan ng iyong bugtong na anak na si Jesus. Lahat po ay magsabi namin. Amen. Maraming salamat po. Yan, so, patingin po natin ang ating mga kapatid na dito sa church. Yan, kamayan po sila. Yan, sabihin po, I'm glad that you're here. Sige po, nakita po sila. Kamayan po, habang namin. Pero ang Diyos ay hindi matapos sa ating buhay. Hindi ba? Hindi ba? Sa mga pagkakas sa ating buhay. Sige, sige. Kung siya sa buhay. Ibigay na yan sa ating lahat ng mga pagkakas ayaw ko sustain sa inyo. So, ngayon oras ito, ayaw ko manalin ito, may tutupuri para sa ating Panginoon. Wala
Our God is mighty to save. He is mighty to save. Author of salvation, He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Author of salvation, He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Shake it out, shake it out, let the whole world see. Sing it for the glory of the risen Savior. Jesus, shake it out, and sing it. Just to worship Him. Yes, Holy Spirit, manalain ang pagkilos sa lugar ng Panginoon. As we sing praises, sing worship to the Lord. For my prayer, doing my worship, worship. You are here, working miracles. Worship, worship. You are here, working out. Worship, worship. You are here, working miracles. Worship, you are here, touching every heart. Worship.
Okay, ngayon po, ating po mag-uusapan ay patungkol po doon sa shepherd. Di ba? Kung mapansin ninyo, nakaraan po yung kay Joseph, kay Mary, kay John the Baptist, kay Elizabeth, na naging bahagi na programa ng Panginoon doon sa ating mga nakaraan na pag-aralan. Okay? So, ngayon po, ang ating po pag-uusapan ay patungkol doon sa shepherd. Yung mga pastol na kung saan ay doon sinabi ng mga anghel o ng anghel, no, sa mga pastol na ito. Now, meron na po akong naging paksa na patungkol doon sa shepherd, bakit yung shepherd o yung pastol. Naitanong nila ba sa inyong mga sarili na bakit hindi hari? Diba? Bakit hindi yung mayayaman? O yung mga piling mga tao o rescue tao? Diba? Ibig sabihin, nagtanong ba ito sa inyong isipan? Naitanong ba sa inyo? So, bago tayo magsimula, tayo po may dalangin ang mabanal ng mga pangyarihan sa lahat. Salamat po, Diyos, sa ulang ito sapagkat yun mong pinagkaloob, hindi mo alam na ang Panginoon Jesus. Na kung saan, Panginoon, ito po ay katibayan na yung pangako mo sa Isaiah chapter 9 verse 6, na kung saan ipapanganak ang isang lalaki at siya ay natawagin Emmanuel, na ang sabihin ang Diyos ay sumasabi. Salamat po, Diyos, sa katuparan nito na ginawa mo sa sangkatauhan na kung saan ito po yung history na kung saan ang tao ay may pakinabang. Salamat po sa umagang ito at doon po sa mga kapatid na nag-aabang o kasama po namin sa online. Dalangin mo, Diyos, na ang salita mo ay patuloy mo mong pasihan ng iyong banal na Espiritu sapagkat kung wala po ang banal na Espiritu, ang iyong lingkod ay simpleng nagsasalita lamang sa wala. Kaya nga, Panginoon, ang lahat ng ito ay patuloy mong pinagkakatiwala at ikaw po, Diyos, ang patuloy na nanawanagi, mapapurihan sa umagang ito. Sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Diba? Ang katunayan, noong panahon na nangusap ng anghel sa mga pastol, sila ay nagdiwang sa langit. Diba? Sinasabi doon. Sapagkat bakit sila nagdiwang sa langit? Sapagkat ang katuparan ng pangako ng Panginoon ay nagsimula na. Diba? Ibig sabihin, ito yung pasimula na kung saan ang Diyos tinupad na yung kanyang pangako. At sa aking pagsasaliksik, magmula po sa Isaiah hanggang sa Luke, ay meron po siyang 750 years approximately. So, ibig sabihin, 7 centuries bago nangyari yung katugunan ng Panginoon. At ang ating pong pag-aaralan sa umagang ito ay may tawagan po na blessed hope o yung tinatawag na banal na pag-asa. Bakit siya naging banal? Banal
And to us a son is given, and the government will be upon his shoulder, and his name will be called Wonderful, Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Of the increase of his government and peace, there will be no end upon the throne of David, over his kingdom, to order it and establish it with judgment and justice from the time forward even more. Now, dito po sa Tagalog, sapagkat isinira ang isang sanggol na lalaki para sa atin, ibibigay sa kanya ang pamamahala at sa kanyang tawagin ng hangahangang tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, prinsipe ng kapayapaan, magiging malawak ang kanyang kapangyarihan at walang katapusang kapayapaan, ang ipagkakaloob sa trono ni David at sa kanyang kaharian. Itatapag niya ito at pamamahalaan na may katanungan ang katuwiran mula ngayon at magpapakailanman. Ito po ang pinakamaganda nito. Isasagawa ito ni Yahweh ng makapangyarihan. Ibig sabihin, yung kanyang pangako ay sineryuhan na rin. Di ba? Ang isang sinabi ng Biblia na ang Diyos ay hindi katulad ng tao na kapag nangako ay hindi gagawin. Siya ay Diyos. Sineryuhan niya. Kaya nga sabi ng gano'n, ito ay gagawin ng Diyos na makapangyarihan. Kaya po blessed mo, sapagkat tayo lahat na naghihintay, sapagkat binigyan niya ng katugunan ng Panginoon na noong panahon ni Isaiah siya ay nangako at panahon ng Lord binigyan niya ng katawan ng katugunan. Ibig sabihin, kung ang Diyos ay totoo sa kanyang pangako at binigyan niya ang katugunan na anak, therefore, yung pagbabalik niya ay may katugunan. At tayo kung lahat ay hindi naghihintay ng wala. Yung tinatawag na sira, yung bahala na bukas. Sige, baka naman meron. Sige, basta ako, hindi ko. Ang Diyos ay tiyan. Pag nangako siya, gagawin niya. Kaya yung blessed hope na napamagat ng ating pag-uusapan sapagkat tayo ay may katiyakan. Hindi tayo ganito at ginagawa ang mga bagay na pinagagawa ng Diyos dahil kapag namatay tayo, di natin malalaman. Hindi po ganon. Na yun po ang sinasabi ng iba. Kapag tinanungin mo sila, ang sasabihin nila, malalaman mo yan pag namatay ka. Hindi po ganon ng Diyos. Hindi po ang bawat isa po sa atin na nananampalataya ng Panginoon, hindi po tayo tumatarget sa wala. Hindi po piling ang mata natin o tatargetin natin yung dapat natin targetin. Hindi po ganon. Ang ating mata ay bukas para makita mo yung iyong target. Ang ating pananampalataya ngayon ay may kasiguraduhan. Ngayon, babalikan ko po yung aking tanong sa palagay ninyo. Bakit hindi siya ibigay sa mga hari? Bakit siya doon sa siyempre? Ano ba ang meron sa pastol na kahalintulad ng magiging ministry ng Panginoong Jesus? Di ba? Naisip di ba? O ito po ba yung nagkaroon sa inyong kaisipan na bakit hindi kaya sa mayaman? Bakit hindi kaya sa mga hari ibigay itong mga bagay na ito? Now, number one, why does the angel choose shepherd, not the kings, wealthy people, or in authority to make the announcement? Well, bago po tayo pumunta dyan, tingnan po muna natin, ano ba yung katangian ng pamamasko? Di ba? Ito po ay pinag-aralan natin sapagkat tayo po ay nasa discipleship. Di ba? Ngayon, tingnan po muna. Pero hindi po ito ang pag-aaralan natin. Ang pag-aaralan natin ay bakit hindi itong mga ito ang tinawag ng Diyos. Now, unang-una po sa katanungan, bakit pinili yung mga binila sa shepherd? Actually,
ganyang order nagkagaling doon sa Diyos na may motor at gumawa ng plano. Okay? So, maliwanag po tayo kung bakit hindi pinili sa pagkat may instruction po yung Diyos doon sa angel kung sino ang sasabihan niya. Now, bakit naman yung mga pastor? No? Kasi po, yun pong mga pastor at ang Panginoong Jesus na isinilang ay may similarity. Yung ministry na gagawin ng Panginoon. Ano yung mga katangian ng pastor? Number one, trustworthy. Diba? Bakit trustworthy? Diba? Dito po sa Batangas, o kahit saan, uso yan eh. Ako yung may-ari, pero papaalagaan mo kasi isa. Diba? Ibig sabihin, nakakalagaan niya. Diba? Ibig sabihin, yung pastor, mapagkakatiwalaan ako. Diba? Na kung ano yung inihabilin sa kanya nung nagpaalaga, as much as possible, pag dumating yung nag-aalaga, ayan po ang pinaalasa. Matatawa sila. Diba? Ang sumunod, humble. Tingnan natin, bakit sila ay humble. Itong mga shepherd na ito, sila ay palaging kasama-salamuha ng mga tao. Diba? Alam niyo po ba, yung araw sa amin, kung sino po yung may dala-dala ng tulugan, diba? Yun ang maraming kasi lahat ng mamit niya, ay balikan siya. Kaya, yung napagkwentuhan namin na pagpunta ko, pagkwento kami sa kanila. Kaya itong mga shepherd, marami silang nakikilala ng tao. Kasi sila yung laman. Nung panahon noon, malamig ang lugar. So sila yung nagdodoon kasi pinapakain nila yung kanilang mga tupa. Next is provision. Dadalahin nila yung mga tupa o yung mga kalabaw pag-ibu sa mga magagandang, di ba? Hindi, dito ba minsan nandoon yung baka, may makakain na naman, minsan nandoon. Kasi bakit? Gusto kasi ng may-ari ang kakainin yung kanilang alaga, mga fresh. Di ba? Ganyan din po sa mga pastor. Yung mga pastor po, hindi po kayo makakainin ng yung noodles na lalagyan lang ng mainit, instant. Hindi po kayo makakainin ng instant na kung saan-saan lang naginuha. Yung pong pag-aalala na ibibigay sa ating mga pastor, yun po ay may relevant sa kanyang buhay, sa mga pangyayari sa buhay araw-araw, upang tayo ay maging handa sa tinatakbo ng buhay. Next is sacrificial. Di ba? Kung mapapansin ninyo, doon sa mga shepherd, especially David, di ba? Pinuprotektahan niya yung mga tupa sa mga lobo, lion, bear, o kung sino pang magkakapang na hayop para sinahin. Imagine, di ba? Protektahan mo sila. So, ganyan. Kasi yung isisila o yung isinila, may ganyan siya. Next is invested. Nag-i-invest. Di ba? Yung mga pastor, nag-i-invest sila.
inaalagaan nila, inaayos nila, para sa ganun, manatapa sila. No? Nag-i-invest. Kaya, di ba, nag-i-invest yung tao. Next is, relational. Ibig sabihin, may attachment ka doon sa inaalagaan mo. Mahal mo yung inaalagaan mo. Hindi lang basta dinala mo dyan. Then, visionary. Di ba? Visionary, ibig sabihin, maliit siya nung kinuha mo. Ibig sabihin, malalaking mo siya. At pagkatapos na mo kayo ng babay, ganito na yung tingin niya. So, ibig sabihin, yung pastor, meron siya nito. Ngayon, balik tayo kung sa ating kalaman. Bakit kaya hindi kami? Diba? Kasi po, yun pong hari, ayaw po niya nag-rival o kakompetisyon. Diba? Kasi, yung iba pa nga hari, magiging hari. Diba? So, ibig sabihin, kung sa akin, magiging sa akin. Kaya nga, di ba si King Herod, bakit pinatay na mula sa Tulis Paula? Kasi nabalitaan niya doon sa tatlong hari na may sininang na hari. So ayaw ng mga hari na may kakompetensya. Kaya nga sa isang kaharian, may isa lang na hari. Tama ba? Hindi pwede dalawang hari. Isang hari lang. So ibig sabihin, kung sa prophecy o doon sa pangyayari ay ito'y magiging hari, threat sa kanya. Ang ano gagawin niya? Napatayin niya. Diba? Yung ipinanganak na baby Jesus ay hindi siya naghahanap ng posisyon o anumang popularity. Ibig sabihin, ipinanganak siya to serve, not to be served. Yung hari, taliwas sa kanyang paniniwala na dapat pag-hari, kung sino mo ako, hari ako eh. Pag mayaman, nag-hire ng mga servant. Diba? So, ibig sabihin, mali sa kanyang pananaw. Ngayon, kung yung ipinanganak ay magsisilbi at yung sasabihan niya ay mayaman, ay hindi pwede. Ako dapat ang pag-inuran, dapat din. So, ibig sabihin, mayroong mga bagay na tinatawag na hindi sila pagkakasundan. So, yun po siya. Ngayon, ang tanong ay, kung sakali ba na pumayag itong hari na ito o mayaman na ito, sa palagay ninyo, pupuntahan niya ba? Kasi yung shepherd, pinuntahan nila. Bakit? Para sila ay maging witness. Para hindi lang sabi-sabi. Di ba? Itong ating ginagawa. Na kung saan ang priority nila ay hindi magkaparehas. Yung ipinanganak ng Kristo, iba ang priority niya doon sa mga mayayaman at doon sa mga hari. Na kung saan ang priority ng Panginoon ay iba sa pananaw ng mga hari. Pananaw ng mga mayayaman. Yun po ang problema. So yun po yung number 1. No? Why does David choose? So number 2. Jesus came to serve, not to be served. So yun po ang kanyang dala-dala na tungkulin na siya ay magsiserve, hindi siya magsisigla. Jesus' mission was not to seek power, wealth, or influence. Kaya nga, alam niyo po ba, nung pinanganak ang Panginoon,
alam na niya kung ano ang kanyang mission na ituturo sa sangkatauhan. Sapagkat sa pamamagitan po ng paglilingkod, doon makikita ng bawat tao yung tinatawag na totoong paglilingkod. Letter B, number 2, letter B, not born in royal palace, Jesus came for a lowly. His mission was about love, service, not about power and glory. Tingnan niyo po ito po yung kaisipan ko lang. Kasi po, yung mga royal family, kapag ka po sila ay halimbawa, isa po sa kanilang asawa ay pumatanap. Ito po yung ipinahahakot pa. May sulat yung hari. At yung kanyang anak ay ganito, ganyan. No? Kaya naisip ko, sabi ko, kung ang Panginoon Jesus ay inialam, bibigyan siya ng royal, royal welcome. Na hindi na gano'n ang plano ng Diyos. Ang plano ng Diyos, kahit doon sa sabsaban, pwedeng pumunta kahit ang pinakamahirap ng panahon nito. Pwede ka pumunta. Pero sa royal welcome, sa royal family, may invitation. At yung mga nasa level ng doon, ang makakapunta at makaka-witness. Pero po, doon sa plano ng Diyos, hindi. Ang ibig sabihin, yung kaligtasan o yung pagpapanganak ng Panginoon, open siya sa lahat. Magmula sa pinakamahirap hanggang pinakamayaman. Pwedeng bumisita. Accessible. Hindi mo kailangan ng invitasyon. Ang kailangan mo lamang sabihan. Pwede kayong tumataw. Mawitness. Yung Savior na tutubos ng kasalanan sa sangkatauhan. Yung Savior na magbabayad ng kasalanan ng katauhan. Yun po ang ibig sabihin. Bakit doon? Sapagkat para sa pinakamahirap, mawitness ka. Letter C. Jesus' life often challenged the rich and people who are in power. Doon sa Matthew chapter 19 verse 24, sinabi ni Jesus sa kanyang mga nagtatandaan ninyo, napakahirap sa isang mayaman ang makapasok sa kaharian ng langit. Inuulit ko, mas madali kang makadaan sa butas ng karayot sa Evangelyo kaya makapasok sa kaharian ng Diyos ang isang mamamayan. Noong mga panahon noon, yung mga hari nasa palasyo nila. Yung mga mayayaman nasa bahay nilang baka ngayong angin, hindi welcome. Diba? Kaya yung shepherd, bukas siya. Kaya madali lang siya lapitan. Madaling sabihan. At susunod. Yung mga mayayaman, sabi ko nga doon sa ating mga kasimahan dati, kasi may mga plano silang business. Sabi nila, pagka ako umuwi ng Pilipinas, nag-business ako ng ganito. Sabi ko sa kanya, pagka halimbawa ikaw ay umaman, at gusto kita bisitahin, sabi ko, baka naman pangangailangan pa akong pumili ng mahaba bago ito makapusok. Mayroon eh. Malaki ang ibinibigay ng kayamanan sa isip ng tao, sa ugali ng tao. Kaya sa pamamagitan ng yaman ng mga tao, kaya
isang gabikit kayo dito, si Joel Villanueva, si Joel Chavez. Marami ako nakilala ng mga tao at patuloy sa kanya. Sabi niya, si Joel Chavez, driver na lang natin ng jeep. Pero ngayon, lumaman siya. Yung mga kapatagaya natin, siguro nakakapos sa kanila, yung pinaka. Kailangan mo ng patuloy. Pero dito po, sa pinag-aaralan natin, ang Panginoon natin sa usapan. Well, marami pang mga interpretasyon kasi kung panahon noon, ang lahat ng pinulog. So ngayon, mas pinili ko sa saksakan. Pero yun na, sa isang banda, para accessible. Hindi mo na kailangan magpahanap. Ibig sabihin, ang lahat ay welcome. Number 3, Jesus' birth is the light of the world. The blessed hope in Luke chapter 13, nung makikita natin dito, Luke chapter 13 verse 14. Kung mapapansin ninyo, nung kinausap niya, basahin po natin. Para po, unawaan natin. Luke chapter 2 verse 13 and 14. And suddenly there was with the angel a multitude of heavenly hosts, praising God, saying, Glory to God in the highest, and on earth peace, goodwill toward man. Sabi ng ganon, no, yung mga anghel, nagdingon na sila sa ginawa. Bakit? Kasi alam nila, nagdingon na sila sa langit, at ang ibig sabihin, dumating na yung panahon at katuparan na kung saan yung napakahabang panahon na ang tao at ang Diyos ay magkaaway, ngayon may solusyon. Ngayon magtatagpo, magre-reconcile. Di ba? Yung isang bansa, halimbawa, yung Palestine at saka yung Israel, mawi-witness na magkakaroon ng reconciliation na kapag ang buong mundo. Di ba? Kasi yan ang issue ngayon. Yung war. So ngayon, kapag kami nag-announce, di ba, na sinasabi na siguro ito na yun, nakalaman na ng panahon si George Bush, kala nila si Bill Clinton, kala nila si Barack Obama, kala nila si Biden, di ba? Dumawa sila, in-announce yan, at minipis nila pero wala. Hanggang ngayon, magkaaway pa rin. So parang ganun. Alam niyo po ba, yung mga Israelites at saka yung mga Palestine, akala lang natin, walang-wala, ibig sabihin ganun, yung mga tao dito, kasi parang nakasama na mga Palestinian. Yung iba, ganyan sila sa Israel. Pero yung iba naman, napapagod na sila sa gulo. Ang gusto nila kapayapaan. Di ba? Kasi palagi sila maalis kasi aplikado sila ng pera. Di ba? Gusto naman nila ng kapayapaan. Kaya nga, minsan nakikita lang natin na ganyan ang sitwasyon. Pero yung mga tao, mga Palestino at saka yung mga Israelites, gusto nila na wakasan na ito. Gusto nila na maging maayos na ito. Kaya nga, yung mga anghel, nag-celebrate sila sa langit. Kasi ito yung katuparan na yung pangako ng Diyos, tinupad niya na. Dati, panumala pa lang siya. Ngayon sa chapter 2, verse 8, hanggang sa mga sumunod, ito na yung katuparan. Kaya sila ay nagdiwang sa langit. At nung nakaharap nila, nung nakaharap ng mga pastor, itong anghel, nagdiwanan. Anong nagsisimbolize nito? Lahat po ng mga tao na nagdidiliman, kapag ka nakilala na yung Panginoon, nagliliwanag. Di ba? Nagliliwanag. Katulad ko, ako po, akala ko
Pero nung nakilala ko na tinanggap ko ang Panginoon, yung parang sinasabi kong hindi ako mayabang sa akin pa rin mayabang. Bakit? Kasi naniwalagan. Nakita ko yung mga bulong sa buhay ko. Nakita ko yung mga attitude ko, karakter ko na ito, makapangit pala. At yung mga ginawa ko na kwenta-kwenta. Naakala ko naman noon, dahil sa yabang ko, ako pa. Kasi hindi tayo naniniwalagan. Kaya nga, noong ito ay nangyari sa mga pastol, naniwalagan sila at ang sabi ng anghel, huwag kang matakot. Sapagkat sa inyo, sabi ng ganun, may pinakamagandang balita na darating sa inyo. Sapagkat sa araw na ito, ang tagapagligtas ay ipinanganak. Sabi ng ganun. At ang lahat ay at ito ay para sa lahat. Sabi ng ganun. At sabi ng ganun doon sa Bethlehem na ganito, kasagsapang ganito, makikita ninyo ang isang sanggol na nakabalot. Sabi ng ganun, yun ang Kristo. Kaya pagkatapos ng instruction ng Panginoon, sinabi ng mga pastol, puntahan natin. Sabi ng ganun. Ang dami-dami pinuntahan nila at na-witness nila. Now, tingnan natin yung similarity ng mga pastol at tayo ngayon sa ating kapanahonan. Hindi ba bago sila naghayag o bago nila ibinalita sa iba yung kapanganakan ng Panginoon, hindi ba pinuntahan muna nila at tinignan nila kung totoo na ba? Di ba? Ngayon sa kapanahonan natin na tumawag sa Panginoon, hindi ka na mag-iyak ng kwento. Kwento na may kwento. Bakit? Sapagkat yung buhay mo ay magiging kwento pangako. Di ba? Kasi bakit mo sinabi na ang Diyos ay mababait, ang Diyos ay nagpapatawad sapagkat naranasan mo, na-witness mo, nagkaroon ka ng personal na encounter sa Panginoon. At sa pamamagitan ng personal na encounter mo sa Panginoon, ito ngayon yung matotoo at sasabihin mo sa kanila na totoo nga. Na kapag ka ibinigay mo, ipinagkatiwala mo, yung buhay mo kay Kristo, ang buhay mo ay hindi na magiging buhay mo dati. Ikaw ay tumatahak sa bagong daan, kasama si Kristo, at ang buhay mo ngayon ay bago. Bago ka nang winala. Iyon po. Kaya, noong na-receive ng mga pastor na ito yung balita, nagbilang sila. Bakit? There is something in their heart na kaligayahan. Kaya nga, di ba, minsan doon sa ibang mananampalataya, bakit ganito itong mga bulong nila? Mamaya-maya, tataas ang kamay. Mamaya-maya, kakanta, iiyak, tatawa. Parang mga sisilaan lang kasi. Pero kapag naranasan mo, yung Jesus na isinila tungkol sa Diyos, malalaman mo, tutulog na rin mo. Bakit sila umiiyak? Yung mga ako, personally, bakit ako umiiyak? Kasi nagkakasalanan ako. Kasi bakit? Dapat impyerno ako eh. Kasi makasalanan ako eh. Di ba? Kung mayaman man ako katulad ni Bill Gates, kaya ko bang bilihin ng kaligtasan? Di ba? Kaya kung mahirap, hindi ko kaya bumili ng kaligtasan. Pero sa biyaya ng Diyos, niloob niya ng kaligtasan. At yun yung pasasalamat. Kaya, kapag dumarating yung pagkakataon na ako yung nag-iisa, ako umiiyak, masasalamat. Masasalamat. Sapagkat walang kayang bumili ng kaligtasan. Pero sa biyaya ng Diyos, tayo po ay naligtas.
birth of Jesus at totoo na. Sa Luke chapter 15 to 18. Sabi ko rito, sa Luke chapter 15, so it was when the angel had gone away from them into heaven that the shepherds said to one another, let us go to Bethlehem and see these things that has come to pass, which the Lord has made known to us. 16, and they came with haste and found Mary and Joseph and the baby lying in a manger. 17, now when they had seen him, they made widely known the saying which was told them concerning these signs, and all those who heard it marveled at those things which were told them by the shepherds. At yung mga nakarinig, nagdiwag sila. Ito po yung unang-unang evangelist sa history, sapagkat sila yung nagkwento na meron pong isiniglang. Number 4, an invitation from God. Letter A, the message that the Messiah had been born was the greatest news in history. Bakit siya greatest news in history? Kasi po, yung ibang mga history book, malalaman mo lamang kung ano yung nangyari sa particular na sitwasyon. Malalaman mo yung mga bagay na pagkakamali. Kasi diba sa mga history, doon sa mga king, sa mga kahit malalaman mo ito yung nagkamali ba ng hari, diba ganito. Pero sa history ng kapanganakan ng Diyos, nagkaroon ng access ng tao sa langit. Di ba? Wonderful. Di ba? Ibig sabihin, tayo po nakasarado ng langit sa mga tao. Bakit? Kasi ang Diyos at saka ang tao, huwag kang na magkaaway. At dapat hindi tayo makakapasok sa langit. Pero itong history na ito ang nagbago ng lahat ng history. Bakit nabago? Saan ka nang nakita? Sa pamamagitan ng history ito, ang tao nagkaroon ng access sa langit. Maraming tao ang gusto at nangangarap na makarating sa langit. Ang tanong, authorized ka ba? Allowed ka ba? Biro mo, sa isang bahay, iwanan ka ng susi para makapasok ka. Sino lamang ang ginagawa ng gano'n? Kapatid, minsan na yun, kapatid, hindi ko maiwanan ng susi. Di ba? Kaibigan makalig. Di ba? Eh, dito kaaway ka eh. Di ba? Kaaway tayo ng Diyos eh. Pero sa pamamagitan ng pagkapanganak ng ating Panginoon, ang tao nagkaroon ng access sa Diyos. Di ba? Kaya dapat tayong magsayaw. Pagkakalap ng Panginoon. Di ba? Actually, kulang pa kayo palagpag eh. Na ikaw na tao ng kasalanan, magkaroon ka ng magkakataon ng chance na makarating sa langit, hindi lamang sa langit, magkaroon ka ng bahay sa langit, hindi lamang magkaroon ka ng bahay sa langit, maging citizen of heaven ka. Di ba? At yung hari, makakausap mo. Kaya nga nung inimbitahan kami ni Mayor, sabi ko, it's a privilege na makakami mo yung Mayor at makapagtanong ka at sagutin ka. Kasi hindi tayo na makakami mo yung Mayor sa lamesa, makasabay mo kumain yung Mayor, bihira yun. Now, imagine how much more ang Panginoon Jesus naglalakad kayo kakwentuhan mo. Di ba? Kaya nga, dapat tayong mga mananampalataya at
naggawa ng mga bagay na pinagagawa sa atin ng Panginoon kasi parang ayaw mo sa namin. Di ba? Kaya nga, sabi ko, itong ginawa ng Panginoon is really amazing. Amazing sapagkat bihira ang gumagawa ng ganito. If the angel had gone to the king or to the wealthy people, it might more exclusive announcement. Letter C. Shepherd was open to everyone, to all people, not just the elite or people in power or selected. Letter D. The message of Jesus was meant to be shared widely to keep behind the wall. Ibig sabihin, hindi siya maging sikreto. Huwag kang maingay. Tayo-tayo lang. Bibili ka na lang doon, hindi ganun. Ang nangyari po sa kapanganakan ng Panginoon, ipaalam na yun yung pagkakataon na binuksan ng Diyos ang langit para sa kanyang mga tauhan. In conclusion, the blessed hope is the confidence of all who believe in Jesus. Return, bringing rescue from sin and suffering, resurrection and eternal life, full restoration of God's kingdom, justice, peace, and joy in God's presence, guaranteed future, guaranteed glorious future. Ibig sabihin, ito pong ating pinag-aaralan o ito pong pangako ng Diyos ay hindi parang dito ko rin nakita yung haliraya yung halimawa. Haliraya, halimawa yung nangyari, yung parang gano'n. Di ba, pagka tayo ay umaalis at humihingi ng basbas sa ating mga magulang, halimawa, ikaw ay makarating ng mapayapa at makabalik. Yun, walang kasiguraduhan yun. Di ba? Kasi, pero, yung gusto ay ibinibigay ng magulang as a shield or as a protection na makarating ka. Pero, dito po, sa ating pinag-aaralan is sure, guaranteed, glorious future. Ito po yun. Kaya nga, ang tanong ay, nung narinig pa natin ang salita ng Panginoon, itinako ba natin? Ibig sabihin, katulad ko, nung narinig ko ang salita ng Panginoon, sinikreto ko ba sila? Isinisikreto ba natin? Dapat hindi. Dapat nung nakarinig tayo ng salita ng Panginoon, na tayo ay nagsasaya, dapat ito ay ikinukwento natin sa iba. Na alam mo ba, na winakasan na ng Diyos yung pagiging magkaaway ng tao at sa ating Diyos. Alam mo ba na ang tao ay may access na sa langit? Alam mo ba na ang Diyos mismo ang gumawa ng solusyon upang ang Diyos at ang tao ay magkaroon ng reconciliation? O simple, naging pahit tayo? O simple, sinikreto natin? Huwag tayong maging katulad ng mga hari at mayayaman na kung saan ayaw nila ng kakompetisyon. Ang salita ng Panginoon, ang mabuting balita, ang magandang balita ay para sa lahat. At sa lahat ng nakakapakinig dito, kayo po na naka-online, sa lahat ng mga nakarinig dito, tayo po dapat
ay ibinabahagi. Kung sinasabi mong ikaw ay bata, baka hindi ka paniwalaan, huwag mong isipin yan. Sapagkat ang Diyos ang gagawin sa iyo. Kung ikaw naman ay hindi marunong magsalita, huwag ka rin magproblema. Sapagkat ang gagawin lang natin ay ibalita ang sinasabi ng Panginoon. At ang Diyos ang kikilos. Kung ikaw naman ay may edad na at parang hindi mo na kaya, hindi totoo yan. Sapagkat alam niyo po ba, napakaraming mga kapatid natin all over the world na sila ay hindi ba nga sa kanila, may pinasahan pa na pag-check. Pero they share the good news. Sapagkat ang good news is good news. Yung bad news ka, kinukwento mo eh. Bakit hindi mo maikwento ang good news? Diba? Yung buhay mo nga na ikukwento mo, bakit hindi mo maikwento sa Kristo? Yun ang good news. Sapagkat yung good news ay nakapagpapabago sa tao. Ang good news ay naiaayos ang buhay, kaisipan ng tao. Ang good news ay nagbibigay ng pag-asa sa bawat tao. Ang good news ay nagbibigay ng access sa langit. Mga kapatid, sa umagang ito, kayo po dyan sa online, ang balitang ito ay hindi lamang nakarating sa atin sa mga panahon na ito. Kaya, mapalad po ang mga taong nakarinig ng magandang balita. Sapagkat ang magandang balita ay nagliliwanag sa buhay ng tao. Maraming mga family, maraming mga tao ang hindi nila alam at tiyak ang kanilang daraanan sapagkat madilim ang kanilang buhay. Ang taong madilim ang buhay na nakapaligiran na hindi na makita. Ang taong madilim ang buhay, lahat ng sulok ng kanyang bahay, madilim. Ang tingin niya sa kanyang mga kasama, madilim din. Bakit? Kasi madilim siya. Kaya ang Diyos ay isang kaliwanagan sa buhay ng bawat isa. Alam niyo po ba ang kagandahan ng magandang balita? Ang magandang balita, pag naalaman mo at tinanggap mo, buhay ko muna ang paniniwalagin. Yung mga kanto ng buhay mo, puso mo, anak na attitude na kung saan meron yung ang tinatapon dyan. Makikita mo yan. At pag nakita mo yan, pagtutuloyin mo ang liwanag. Sa bawat kanto ng buhay mo, iisip, puso, paniniwalagan, at yung mga bagay na pumipigil sa iyo para ibigay ang buhay mo, maibibigay mo. Ang kagandahan nito, hahayaan mo na ng Diyos na magliwanag sa buhay mo bago ka magliwanag sa iba. Hindi ba napakaganda? At yung kaliwanagan na yan, ang magiging ilaw ng bawat tahanan, ng bawat ama at ina, at maniniwalagan ng mga anak, at ang mga anak ay susunod sa kanyang mga magulang. At pagkatapos nito, hahawaan mo yung community sa kaliwanagan. At pag mahawaan mo yung community, magiging national. Di ba? Kaya nga po mga kapatid, yung ating pong action na 2026, hindi po namin ito kaya, hindi po kaya ng iila. Lahat ng may daladalang liwanag, pagliwanagin natin. Ang lugar na ito, yung sityo na narito, mga kapatid, huwag natin itago ang liwanag. Huwag natin gawin sikreto. Sabihin natin ang mabuting balita. Tayo manalangin mo. Ang banal, maraming salamat.
Diyos, ngayon po, nalaman namin. Lord, sa pagkakataon ito, amin po, tinatanggap ang liwanag nito. Magliwanag ako sa bawat tahanan, sa mga ama at ina ng tahanan, sapagkat Lord, pangarap po namin ng mga magulang na ang bawat isa po sa amin ay magliliwanag sa aming mga anak, magliliwanag sa aming mga kapatid, mga kapitbahay, katrabaho, upang sa ganung Panginoon, ang liwanag na ito ay patuloy na magbago ng aming buhay. Sa nagsilikan namin, Panginoon. At Lord, kami po ay nagpapasalamat at nagpupuri. Kasama ng mga anghel sa kalangitan, sapagkat ito po yung blessed home na hinihintay po ng bawat isa na may katiyakan. Salamat po, Diyos, sapagkat ang lahat ng nagtitiwala sa iyo, Panginoon, ay may direction. That one day, kami po, Panginoon, ay makakasama po dyan sa iyong kaharian. Upang ikaw po ay aming purihin araw-araw. Lord, sa pangarap po ng iglesia nito, nahapakan, Panginoon, ang iyong pinagagawa ngayon po 2026. Dalangin ko po, Panginoon, ang Banal na Espiritu ang patuloy na mag-usap sa bawat isa sa amin. Sa pangunguna po ni Pastor Rona, Pastor Lodi, Pastor Juliet, at ang inyong lingkod, at ang mga kapatid, Lord, na tagapangasiwa ko, Lord, ng Iglesia. Nahapakan po namin, Panginoon, ang Action Plan 2026. At lahat po ng mga kapatid, Panginoon, maging committed, Panginoon, kami sa balikan ito. Sapagkat sa pamamagitan ng balikan na ito, Panginoon, nagkaroon po ng certainty ang iyong pangako. Nagkaroon po, Panginoon, ng katuparan na binigay mo po, Panginoon, ng aming Panginoon Jesus. Salamat sa iyong biyaya na kung saan ang tao at ang Diyos ay ibinalit mo ang kasya. Kakulan ng namin. Salamat po, Panginoon, ulitin ka. Ito po ang aming nagagay sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Good morning po sa ating lahat. And ngayon po sa tonight's offering, i-share ko po is sa Malachi 3:10. Sabi po dito, bring the whole tithe in the storehouse that there may be food in my house, that's being raised, says the Lord Almighty. And see if I will not open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that there will be not room enough to store. And yun po, yung mga may katumbay na po ako i-share na matututunan po natin dito is number one po is yung trusting God's provision na kung saan po makikita po natin dito. Matututunan po natin na magtiwala when it comes to our finances sa Panginoon at sa ating pong future na sa ating pong magbibigay na acknowledge po natin na si God yung talaga pong
po, the importance of giving. Na sa ating pong pagbibigay, yun po, natututo din po tayo maging mapagbigay sa iba at magiging selflessness po. Dahil sa ating po, sa halip na isipin natin na kailangan natin to. Sa ating pong pagbibigay sa church, dito po sa atin, natutunan po natin na hindi lang po yung church yung nabe-bless, kundi yung mga tao din po nag-reach ng ating mga tithes, ng ating pong offerings. And lastly po, generosity is a heart attitude. Ayun nga po na sa ating pong pagbibigay, hindi na siya obligation, it's a lifestyle na po para sa atin. Nandun po, yung heart natin is we are doing it dahil po mahal natin ang Panginoon at yun nga po na hindi natin siya, alam natin na lahat po ng blessings na natatanggap natin is galing sa Kanya. And testimony ko na din po about this na mabasa po ang verse na to. Na-remind po ako kung ano po yung nangyari dun sa amin po wedding. Alam po natin hindi madali or hindi mura lang yung pagpapakasal. And nakita ko po sa verse na to, na-remind ako na truly, subukan na patunayan po ng Lord, God po siya kabuti sa life namin hindi. And yun nga po, as you know po, na share ka lang po, no? Nung last quarter of this year po, medyo nag-struggle po kami financially. Kaya pa ba ng budget natin? But then, yun nga po, sa loob po ng aming pag-ipon, sa loob po ng aming, every time po kami ay sasama, talaga po, nagbibigay po kami para sa Lord. And nung dumating na po yung kasal, nandun po na nakita namin na dumating pa po sa time pala na nandiram po kami ng pera para mas reserve lang. Hindi para siya automatic yun lang. In case na po may mga unexpected expenses, yun po yung gagamitin namin. But then, nung araw na po, nag-account na po kami ng nagbabayad na po. Parang nagbabayad na kami sa mga supplier. And then, nga po, nagbilang na kami ng mga natanggap namin. More than we expected po, yung amount na natanggap namin. And then, yun nga po, yung pera namin, hindi po namin nagamit. At may hilabs pa po, doon talaga sa budget namin. Talagang sabi po namin, grabe si Lord. Talagang magbibigay po tayo, magiging tapat tayo sa pagdating sa Kanya, magbibigay sa Kanya. Doon po, na yun nga po, sabi nga po sa verse na to, na test me in this, and see, I will not open the floodgates of heaven, and pour out so much blessing, that there will be not big room enough to store. And doon po talaga, Lord po, yung nag-pour out ng blessings, hindi lang po financially, especially po yung mga po, sa loved ones, yung naramdaman din po namin yung love ng mga taong malapit po sa amin, mga nagmamahal sa amin. Kaya po talagang napatunayan po ulit na Lord sa buhay namin kung paano po siya mag-bless. Kung tayo po ay tapat na magbibigay sa Kanya. Yun lamang po. At tayo po ay manalangin. Yes, Father God, Lord, truly, you are the God who provides, Panginoon, sa bawat pangangailangan namin. Lord, at bilang kami, Panginoon, na nagmamahal sa iyo, nalangin ko po na kayo po ay patuloy na magbigay sa aming puso na nagmamahal din sa iyo upang makapagbigay kami ng walang alinlangan, makapagbigay kami sa iyo, Lord, ng wholeheartedly na pagbabalik ng nararapat na sa iyo, Lord God. Kayo po ay patuloy na magpala sa amin, Lord God, at ng puso na bukas, Lord. At ganoon din po, Panginoon, kung may mga nananalangin, Lord God, ng trabaho, Lord, kayo po ay magbigay na trabaho para sa bawat isa, Lord God. At Lord, kung sa maigay po namin pera, Lord God, para sa iyong kaluwalhatian, magamit po ito at mas marami pa, Lord God, na maabot nito upang maraming mapagpala, maraming magpasalamat at makita ang kabutihan at pagmamahal mo sa kanila, Lord God. Lord, sa inyo po namin pinataas ang lahat, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Praise. Sure.
the Lord. Yan. Tunay na the greatest blessings na naman namin ay ating Panginoon Jesus. Amen? Not material things, but ang ating Panginoon Jesus, binigay niya yung buhay niya para sa ating kaligtasan. Marami lang na ating siya pag-uwi at awitan. Minsan pa. Palakpakan ko natin ating mga kapit. Hallelujah. Praise you, Lord Jesus. Christ is my reward, all my devotion. Now there's nothing in this world that ever satisfy. Through every trial, my soul will sing, no turning back. I've been set free. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you.
Hindi lamang po sa iyong pagsap sa amin ngayong umaga. Amen. Hindi lamang sa iyong mga ginawa sa amin ngayong araw. Salamat Panginoon sa buong isang taon ng 2025. Salamat po mula sa unang araw ng Enero hanggang sa magiging katapusan ng araw sa buwan ng Disyembre 2025. Salamat po sa mga nagpupay. Salamat po sa mga pagpapala. Salamat po sa mga kalakasan, kagalingan, sa bawat promosyon, sa bawat opportunity, sa bawat mga biyaya na tinanggap namin po sa inyo. At salamat sa inyo, Panginoon. Sa inyo na siyang pinakabigano ang Diyos ng Kristo. Salamat sa kaligtasan. Salamat, Panginoon, sa pamilya. Salamat sa lahat ng mga mahal sa buhay, sa mga kaibigan at mga kapatid na nakasama namin sa buong isang taon. Ngayong umaga, Panginoon, hayaan mo yung lingkod. Ilapit ko po sa iyo ang iyong mga anak na narito sa loob ng panamahan. Maging ang aming mga kapatid na nasa kanilang mga tahanan sa oras na ito. Maging sumusubaybay sa amin, Prayer God. Nanging po, Panginoon, ay hintang pa ninyo ng pabiyaya at biyaya na pinagulong mo sa amin ng nagarang taon. Higit po kami pagpalain, higit po kami palakasin, higit po kami bigyan ng kagustuhan at kalakasan upang magamit sa patuloy na paglilingkod sa inyo. Higit sa lahat, patuloy namin maranasan ng iyong pagliligtas. Maraming pong salamat. At hayaan mo at po mga idinadalangin sa ito ng mga mahal sa buhay, kaibigan, mga kakilala ng trabaho na hindi pa nakakakilala sa inyo ngayong darating na taon ng 2026. Bless niyo po sila. Ituloy po ninyo ang kanilang mga puso, Panginoon, at gawin mo malambot na puso, Panginoon, na maging handa sila sa pagkilala, pagtanggap kay Kristo bilang tanging Diyos at kanilang tagapagligtas. Maraming pong salamat. I pray also sa mga kapatid na mayroon po magkakaramdaman sa araw ngayon, sila may wala sa lugar ngayon, ilay na sa mga patamunan, pinigil po sila, Panginoon. Pagmaligid at pag-isin niyo ang kanilang mga katawang pisikal mula ulo at talampakan, Panginoon. Maging ang sukat na kanilang mga puso pag-ilugin mo, Panginoon. Maraming salamat po at ang darating taon ay mapupuno ng iyong biyayang pinansyal, biyayang espiritual, biyayang pisikal, upang pamulan ang bawat isa sa amin. At sa iyo, na maalam na lahat, sa iyo na kayang gawin ang higit pa sa aming kayang isipin at hinigin sa iyo. Sa iyo na kayang mag-ingat upang di kami makahamak. Tanging sa iyo, purihin kasama ng mga sumasampalatay magpakailan. Amen. Amen. God bless you. Happy New Year po. Bless you. Sige po, kabayan mo po natin ang salita mo. Next po mo, bagong taon na. Opening prayer po sa pastoral namin, sa friends and opening po sa sermon. Okay, so wag mo na naalis yung mga leaders. Meron pong meeting.